Okay mga lods, so pag-usapan po natin tong post ni Kaalaman kung saan po ay siya ay ginawa niyang example si Ria, pero hindi naman to about kay Ria. Hindi, ito pala. So, ang requirement kasi ng DOLE ngayon, kung sasama mo yung isang individual na or minor na 15 years old below, kailangan mo ng work permit sa kanila before they can participate in public and entertainment. Okay. Samantala sigurado akong mabibigyan ng permito dahil tinutulungan ni Boss Toyo. Actually, si Boss Toyo naman talaga maasikaso yan pagdating sa mga talent niya. So, kung kayo ay fan ni Ria, malamang makikita nyo pa rin siya. They will get all the necessary permit para sa kanya. Okay, so eto muna yung pakinggan natin para makuha natin yung buong context. Let's go. Labor Department ang work permit para sa mga batang gumagawa ng content sa social media. Pabor naman dyan ang ilang magulang. Balitang yan si Ian Suyo. Hindi, pero let's be clear here kasi it's one thing na mag-monetize ka. It's another thing na mag-upload ka lang. Okay? I don't think nasakop ng DOLE ang something na hindi naman monetize. Halimbawa, marami dito nag-a-upload ng mga skits na hindi naman sila monetize. For the clout lang, di ba? Maraming ganon. So, i-ano natin yan, i-compartmentalize natin yan. Hindi lahat ng content na i-upload mo, kailangan mong mag-sign up sa DOLE, okay? Magsa-sign up ka lang doon kung monetize yung content mo. Let's be clear there. Okay, let's go. Mag-thank you ka na lang. Sige na, huwag na mag-iyak. Mag-vlog ka naman sa susunod. Hindi ko Emosyonal ang 10 taong gulang na si Big Boy sa farewell message niya para sa kanyang followers sa social media. Titigil daw kasi muna siya sa pagbablog. Kasama niya ang kanyang ina at vlogger na si Langga H na nagpaliwanag kung bakit hihinto muna si Big Boy. Mahihirapan daw kasi siyang kumuha ng working permit para sa bata. kasi busy. Every Okay. So, kasi nga, totoo lang ito kasi yung sitwasyon ng mga ganyan yung mga bata kasi, hindi naman nila naiintindihan pa yung konsepto nung sigurado naman pag marami kang pera maganda. Pero yung idea na lang na kung paano kumita ng pera sa social media kasi, kapag nasa certain level ka na ng kasikatan, madali na lang talagang kumita ng pera. As in, sobrang dali. Now, yung mga bata kasi ngayon, sa tingin ko, kaya ganyan umiiyak siya is because yung clout na nakukuha nila. Napaka-dangerous kasi ng clout, mga lods. Kung hindi mo kayang i-handle yan, usually talaga, alam niyo yung term na nilalamon ka ng social media. Kasi nga, meron talagang epekto yan sa utak mo. There are researches that saying na akin to taking dangerous substances yung yung epekto ng pagsa-social media, yung brain chemistry mo literal na iniiba ng pag-vlog, okay? Or nung makukuha mong content yung nakukuha mong adoration, nakukuha mong clout sa social media, 'di ba? So kaya nga minsan, 'di ba? Yung ibang tao, miski wala silang nakukuha dun sa ginagawa nila, kung meron namang natutuwa, kung meron namang nagre-react sa ginagawa nila, they still do it, diba? Ganun talaga eh. Iba rin siguro, like for example sa akin, naiintindihan ko naman yung ibang political content ko, maraming nagagalit doon. Pero the point here is that, whether nagagalit ka sa content na yun or hindi, meron pa rin ako makukuha doon, diba? Kaso, ibang level naman kapag kung puro validation yung nakukuha mo, tulad nitong mga bata na to na naiintindihan lang nila, pag ginagawa nila to, maraming natutuwa sa kanila. Pag ginagawa nila to, natutuwa yung magulang ko sa akin. Now, the parent right here did the right thing, na pinatigil muna niya mag-vlog yung bata para kumuha sila ng kaukulang permit. Kaso mukhang hindi kasi importante sa kanila yung pagbablog eh. Gets nyo? Hindi ito yung main source of income nila. So, no need na kumuha ng permit. O tumigil ka na lang. Focus ka na lang sa ibang bagay. Pero nakita nyo yung reaction ng bata. Kasi nga, it creates
validation loop sa kanya, 'di ba? Pag ginagawa niya isang bagay, maraming natutuwa. So, ang nangyayari, gagawin niya pa ulit para marami ulit matuwa sa kanya. Gets? So, yun pa lang yung napaka-ganun pa lang kasimplistic niya naiintindihan yung mundo ng social media. At hindi pa yung komplikadong part nito. Why is the government trying to protect these kids, diba? Kasi nga, well, we can delve into it, pero of course, dapat kasi ang mga bata kasi nasa formative years pa lang sila ng kanilang buhay. Meaning to say, kailangan muna i-develop nila yung kanilang sarili bago sila sumabak sa adulting life, 'di ba? So paano mo gagawin 'yan? Kailangan nilang mag-aaral. Number 1 'yan. Non-negotiable 'yan. Kailangan nila ng tamang nutrition. Okay, actually 1 and 2 ang tama kasi yung the rest, yung paglalaro ng computer, yung pagso-social media, these are secondary or even tertiary at best. Ang pinaka-importante is for them to improve in their formative years. Ganon dapat yon. So, pero ang nangyayari sa social media, napaprioritize yung paggagawa ng content, which is, alam mo kwenta tong paggagawa ng content, real talk lang. Meaning to say, there are better things in life that you should be doing than, watching and fighting over people na hindi nyo naman kilala in real life, diba? So, good job po kay Ma'am Langga. Okay, let's go. I-permit, every 5 days lang. Sa 16 years old, pwede ka naman mag-vlog. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Langga H pero hindi siya sumagot sa amin. Ang tinutukoy niyang permit ay alinsunod sa panibagong patakaran ng Department of Tama Labor rin. and Employment para sa mga menor de edad na content creator. Sa ilalim ng Labor Advisory Number 12, kinakailangan ng mga magulang o guardian ng isang batang content creator na edad 15 pababa na makakuha muna ng working child permit. Tama lang yan. Kasi kung walang ganyan, wala. Ending niyan, baka mas maging focus ng bata yung pagsa-social media. How many, tingnan nyo, meron mga hindi studies meron mga case talaga na mga bata na going into adult life, medyo nahirapan silang mag-adjust. Alam ko si Ryan's World di ba? Nahirapan yata siyang mag-adjust kasi buong buhay niya nasa harap siya ng YouTube at kasi grabe naman talaga yung kanilang channel nun di ba, million yung views nila, tapos million din yung kinikita nila. So syempre, why stop a good thing? So ganun yung ginawa ng magulang niya. Tingnan natin. Para yan sa content creation sa social media sites at ibang online platform. Format Karapatan ng mga bata. 2-1 upang ingatan ang karapatan ng mga bata. Yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Kasi nga may rights sila and yung formative years nila, napaka-importante niyan. ang bata ay magtatrabaho sa isang entertainment, cultural, artistic, performance na essential. Ang proteksyon binibigay ng Labor Advisory ay para sa kabataan. Makakatulong ang working permit upang matukoy ang working condition ng isang bata. Bukod pa dyan, malalaman at makikilala din kung sino ang kanyang magulang, guardian o handler na magiging responsable sa oras na magkaroon ng pang-abuso o di kaya ay exploitation. Yari. Ayon sa DOLE, dapat ay 4 hours a day lang o 20 hours a week ang paggawa ng content ng isang menor de edad. 4 hours a day, pero masyado nang mahaba yun para sa bata, di ba? Like, sa ating mga adults yung 4 hours na, nauupuan mo, kailangan mo pa ng 15-minute breaks after, di ba? Kunyari, sa trabaho, di ba? 4 hours 4 hours trabaho, 1 hour break, tas 4 hours ulit. Sa kanila half, di ba? Pero real talk lang kasi there are already studies that is saying na mas mababa na yung attention span ng mga bata ngayon. So for you to make them work for 4 hours, parang para sa akin medyo grabe yun. No? So para sa akin, agree ako talaga dito na dapat talaga magkaroon ng stricter guidelines pag ang mga bata na yung hinaharap mo sa camera. And sana din, siguro bumalik tayo dito sa post ni Kaalaman kasi
inspired ako sa ano niya sa ginawa niyang content eh. Kasi si Rhea kasi, she should be studying. Yan yung para sa akin. Kung tama naman na kasi hindi naman etong opportunity on the other hand naman, nagigets ko din naman na itong opportunity na to kasi napaka once in a lifetime lang nito sa buhay ng isang bata, okay? And dun sa pamilya din, once in a lifetime to eh. Hindi ito parang everyday na makukuha nila. So, I would say na siguro i-push nila to, kaso nga lang, sumunod sila sa lahat ng guidelines. And yung mga dapat managot kung sakasakaling may makita ang dole, pasensyahan, di ba? So, ang point dito, sana, sana lang naman sana lang naman is makapag-focus sila dun sa mga tama, wag dun sa ganitong, kasi yung opportunity yan, minsan lang yan, pero yung pagkabata mo tsaka yung formative years mo, napaka-importante nito. Once na hindi ka kasi nabigyan ng mga primary needs mo, pag-aaral, nutrition, it could stunt your growth as an adult. So I would think na yung perfect balance should be met ng maayos, should be met ng in the middle, na talagang bawal kang mag-deviate doon. Well, this is a good step yung ginawa ng Dole. Anyway, yun lang naman po sa akin for today. Kaya mga lads.